Ang konsepto ng globalisasyon at isyung pang-ekonomiya ng Pilipinas. Mahalagang maunawaan na hindi lamang ang kapaligiran ang patuloy na nagbabago, kundi maging ang takbo ng lipunan na kinabibilangan ng bawat isa. Isa sa mga pagbabagong ito ay tinatawag na globalisasyon. Ang globalisasyon ang isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng mga tao sa kasalukuyan. Ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo upang higit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Ang globalisasyon ay itinuturing din bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Ang teknolohiya sa komunikasyon ay isang partikular na dahilan ng pag-usbong ng globalisasyon, sapagkat dito dumadaloy ang impormasyon na nagdudulot ng paglago ng kaisipan, kultura, produkto at pamumuhay ng mga tao sa bawat lipunan sa daigdig. Ang globalisasyon ay isang pandaigdigang ugnayan ng mga tao sa iba't ibang lipunan sa kani-kanilang larangan tungo sa panlipunan at pang-ekonomikal na kaunlaran. May 5 perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Una ay ang paniniwala na ang globalisasyon ay nakaugat sa bawat isa. Ito ang manifestasyon ng paghahangad ng tao sa maalwan o maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, mandigmat manakop at maging adventurero o manlalakbay. Ang globalisasyon ay isang mahabang siklo ng pagbabago. Maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon, at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mas mataas ang anyo. Ang globalisasyon ay may 6 na wave o panahon. Ayon kay Terborn, ang globalisasyon ay may tiyak na simula. Ito ay hindi isang bagong penomena o pangyayari, at hindi rin ito isang siklo o cycle. Ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa espesipikong pangyayari na naganap sa kasaysayan. Maaari nagsimula ang globalisasyon sa kalagitnaan ng ika-20 siglo nang unang ginamit ang telepono noong 1956. O nang lumapag ang transatlantic passenger jet mula New York hanggang London. Maaari rin namang nagsimula ito nang lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang satellite ng taong 1966. At mayroon din naman na nagsasabi na ang globalisasyon ay nagsimula noong taong 2001 nang pabagsakin ng mga terorista ang Twin Towers sa New York. At ang paniniwala na ang globalisasyon ay penomenang nagsimula sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. 3 sa mga pagbabago na ganap sa panahong ito ang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pag-usbong ng globalisasyon. Una ay ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ikalawa ay ang paglitaw ng mga multinational at transnational corporations. At ang pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. Mayroong 3 anyo ng globalisasyon. Una ay ang globalisasyong ekonomiko. Mabilis na nagbago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Kinakitaan ito ng pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa. Tulad ng mga multinational at transnational companies. Ang transnational companies o TNCs ay tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal at sila ay binibigyan ng kalayaan na magdesisyon, magsaliksik at magbenta ng mga unit ayon na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Samantala, ang mga transnational companies naman ay mga namumuhunang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangan ng lokal na pamilihan. Outsourcing.
Tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isa pang kumpanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Maaaring uriin batay sa uri ng ibinibigay na serbisyo tulad ng business process outsourcing na tumutugon sa prosesong pagnegosyo ng isang kumpanya. At knowledge process outsourcing na nakatuon sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal. Hindi lamang sa ekonomiya makikita ang manifestasyon ng globalisasyon. Mababanaag din ito sa aspektong teknolohikal at sosyo-kultural ng mga bansa sa daigdig. Mabilis na tinangkilik ng mga mamamayan sa developing countries ang paggamit ng cellular phones o smartphones na nagsimula sa maunlad na bansa. Dama rin sa Pilipinas ang impluensyang kultural ng mga Koreano sa anyo ng pop culture dahil sa mga sikat na pelikula, Korean novela, K-pop culture at mga kauri nito. Ang lakas ng impluensya ng mga nabanggit ay makikita sa pananamit, pagsasalita, pagkain at pakikisalamuha ng maraming kabataang Pilipino sa kasalukuyan. Kasabay ng pag-usbong ng globalisasyong pang-ekonomiya at sosyo-kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal. Ang globalisasyong politikal ay tumutukoy sa mabilisang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bansa, samahang regional at mga pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ng kanilang mga pamahalaan. Implikasyon ng globalisasyon. Ang globalisasyon ay may malalim na epekto sa ekonomiya ng iba't ibang bansa kabilang ang pagtaas ng produksyon, kalakalan at pamumuhunan, na nagdudulot ng paglago ng sektor ng serbisyo at pagpapalawak ng pamilihan. Nagdudulot din ito ng pandaigdigang kompetisyon, job displacement at pagkakaiba-iba ng kita at yaman na nagpapalalim sa economic disparity. Ang mga pagbabago sa teknolohiya at inobasyon ang nagpapabilis ng industrialisasyon, ngunit nagdudulot din ng mga hamon para sa mga lokal na negosyo at mga patakaran ng pamahalaan. Ang ilan sa mga positibong epekto ng globalisasyon ay ang paglago ng sektor ng serbisyo. Ang Pilipinas ay kilala sa larangan ng Business Process Outsourcing o BPO, kung saan maraming mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa ang namumuhunan sa call centers at iba pang serbisyo. Ito ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa at nag-aambag sa paglikha ng mga trabaho. Ang pagdami ng dayuhang pamumuhunan. Dahil sa globalisasyon, ang Pilipinas ay naging isang atraksyong destinasyon para sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang mga direktang dayuhang pamumuhunan o foreign direct investments ay nagdala ng kapital, teknolohiya at kaalaman na nagpapaunlad sa mga lokal na industriya. Ang pagsulong ng kalakalan. Ang Pilipinas ay bahagi ng iba't ibang kasunduan sa kalakalan tulad ng ASEAN at iba pang bilateral trade agreements. Ang mga kasunduang ito ay nagbukas ng mga bagong merkado para sa mga produktong Pilipino tulad ng mga produktong agrikultural at manufactured goods. Ang ilan sa mga negatibong epekto ng globalisasyon ay ang pagtaas ng income inequality. Ang globalisasyon ay nagpalawak ng agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap, habang ang ilang sektor at individual ay nakikinabang sa mga oportunidad na bunga ng globalisasyon. Ang iba naman ay naiiwanan na nagreresulta sa mas malalim na income inequality. Ang pagkawala ng lokal na industriya. Dahil sa kompetisyon mula sa mga imported na produkto, ang ilang lokal na industriya, lalo na ang mga maliliit at katamtaman ng laki na negosyo, ay nahihirapang makipagkompetensya. Ito ay nagreresulta sa pagkalugi at pagsasara ng mga negosyo at pagkawala ng trabaho para sa maraming manggagawa. Pang-aabuso sa likas na yaman. Ang pangangailangan ng pandaigdigang merkado para sa mga raw materials ay nagdudulot ng labis na paggamit at pagsasamantala sa likas na yaman ng bansa. Ang paglaganap ng kawalan ng trabaho. Bagaman lumilikha ng mga bagong trabaho ang globalisasyon, ang pagpasok ng teknolohiya at mga automated systems ay nagbabanta sa ilang tradisyonal na trabaho. Ang mga industriya na umaasa dati sa manual labor ay nagiging obsolete na nagreresulta sa kawalan ng trabaho sa ilang sektor.
at ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Ang pagiging bahagi ng pandaigdigang pamilihan ay nagdudulot ng pagtaas ng presyo tulad ng bigas, langis at iba pang pangangailangan. Ang konsepto ng globalisasyon at isyung pang-ekonomiya ng Pilipinas.